ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:01 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo dito sa Masin Watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa Marabatan sang amon pagserbisyo. Di gaban nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katawran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Magyan welcome sa isa naman edisyon sang pagpalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Ano kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday. Today is September 5, 2025. Mabiyan ini ang 11 sa apatanan ka Biyernes. Karon nga bulan sang Setyembre tuwing 2025. Gigo po ninyo, tugtog alas 9:55 sa bunga aga. Ako ang inyo alaga, JP Hartas. Ginatama natin sa isa kamadayan nga aga ang tanang mga tagpalamati natin gikan sa nanuhay-tuhay nga probinsya sa Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Ginatama natin mga biyan sa isa kamadayan nga aga ang mga tagpalamati natin gikan sa luwasang punsod, mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ang atong pagpangalagad mga biyan, mabatan live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Suguman sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa atong pagpangalagad subong Biyernes, maging kaupod naton ang mga abya naton gikan sa Department of Agrarian Reform o Kundar Iloilo. Kuni agad ipaalinton sa atong mga biyana ang isa sa mga programa nga ila ginapatuman agad nga buligan ang mga agrarian reform beneficiary nga magsanyog pagid ang ila sining nga pagpangabuhi. Ini amo ang Arbo Mercado. Kag isa man ka ARB o kung Agrarian Reform Beneficiary, hikaraman sa banwa sang uton ang aton nga mangin kaupod para isa-isay sa aton kung ano kadako ang bulig sa programa sang DAR sa ila sining pamilya. Siyempre magapakpak magita sa pila ka mga balita lokal kag pasiplatan tamaan ang pila ka mga balita nasyonal. Mabiyan subong Setyembre 5, ginasa ulugban naton ang International Day of Charity. Kaya ginapasalamatan ginaton ang tanan ng mga volunteers kaya nagapalabot sa ila sinihamili nga bulig, be it be in the form of blood donation, gift giving,
volunteerism. Madamo gid nga salamat sa inyo sini nga kaalwan. Pagkabay ang inyo nga mga aksyon, magserbi gid nga inspirasyon sa iban para magpalabot man sa bulig kag malasakit sa iban nga tawo. Nagapati kita nga ang ining mga ginapakita naton nga pagka maalwan, pagka mabinuligon, mangin domino ini sa ulihi, kung pamarisan man sa iban. Pagkabay sa imo nga wala untat nga nag-serbisyo, may the Lord continue to bless you, man. Ikaw nangin blessing sa madamo naton nga kauturan. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 sa aga. Sa sining oras, mabiyan magakuha kita anay sa latest update sa katsang panahon. Hibaluon naton sa Pag-asa Iloilo. Ang mangin panyempo subong iyang Biyernes, Setyembre 5. Shall we expect an improving condition? Kaga ano ba ang mangin panyempo subong nga weekend? Pilipinas, alas 9:07 sa aga. Oras mabiyan, alas 9:07 na sa aga. Sa sining oras, magakuha kita na isang latest update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas Weather. Kaupo natin sa piyag na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Sir Jeff Makiling sang DOST Pag-asa Iloilo. Sir Jeff, good morning. Yes sir, mayong aga sa municipal latest weather update sa subungan Friday, September 5, 2025. Southwest monsoon ang ka-apekto sa Luzon and the western section of Visayas. Meanwhile, dahil sa western Visayas, maging generally fair weather kita. Pero expect ko lang yapon ang possible nga mga isolated kapag-ulan, panginan kag panagod-tugan sini sa southwest monsoon. Mahina tutog sarangan sa direksyon nga napakatan nakatundan, tutog na napakatan para sa highest na sa western Visayas. Baka na itutog sarangan na para sa mga kulot natin dari sa atong katigatan. Forecast na temperature natin sa nagabigay 32 degrees Celsius. Ang ata nagabot lang, 5:48 minutes ang aga. Magatulog din siya 5:57 p.m. karon sa gabi. Habang ang latest weather update din sa Ililita First Station, ang suggest makinig ang salamat. Sir Jeff, sa aton sining nga mga kultura nga may mga natalanang nga kahiwatan kung aktibidad subong iyang simana, particularly sining nga weekend, ano bala ang aton sining nga lauman nga panempo buwas kag sa adlaw sang Domingo? Ayun sir, bali expect na gyapon sa following weekend naton nga maging manani at nga patyempo sir or maging generally fair weather kita. Expect na lang gyapon may gid nga possible nga mga isolated nga rain showers and thunderstorm, especially during the afternoon, the evening, magyapon sir. Alright, so madamo gid nga salamat sa imo sining nga oras kag impormasyon. Yes sir, salamat sa gamit yataw sir. There you have it, mabiyan. Latest update gikan sa Pag-asa Iloilo. Gindulong sa ato ni Sir Jeff Makiling sang DOST Pag-asa. Alas 9:09 na sa aga. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga mga biyan sa atong pagparumbalik. Maginggan po na nato ang atong bisitas of the day. Si OIC Sarpo sang PBDD-EDS, Prese Cabio Mosero, dagang manager sang Utons Farmer and Producers Cooperative, si Ma'am Marites Akuning. Hindi kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanundong. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dahil mo sana. May OPM na rock.
Pinoy ako! May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best! May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang init. Kahit anong gawin ko, ang init-init pa rin. Naka-number 3 na yung electric fan at lahat. Oh yeah! Spicy. Parang tugo naman sa loob nito. Ito ang sikretong malupit. Kaya, ka lang. Pwede palamigin ang inyong mga kwarto sa simpleng pagbukas ng mga bintana. Ngunit gumamit ng kortina upang harangan ang mainit na sinag ng araw. Ang mga electric fan, ilagay naman din kung saan malapit ang bintana para mas umikot ang bagong hangin sa loob. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, presko parang pantropiko. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguro may bayong na nakatabi para sa mga pinabili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 na sa aga. Sa po nagapamati mo sa pagparagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. May ba sa sining nga oras, kaupunan natin ang aton mga bisita for the Arbo Mercado sa Department of Agrarian Reform o Condar Iloilo. Particularly, kaupon natin subong via Zoom ang OIC Sarpo sa PBGD-EDES, si Mamprese Cabio Mosero, kag ang manager sa Otons Farmer and Producers Cooperative, si Ma'am Marites Akunin. Ma'am Percy and Ma'am Marites, mayong agagid sa inyong tanaan. Ayun, again, pamatian nato ang pagpanamya ni Ma'am Percy kaga ni Ma'am Marites. Morning, Sir JP. Good morning sa nagagpaman sa Radyo. Welcome, good ma'am, sa inyo sining aton kung sa aton sining edisyon subong iya nga aga for the information sa aton sining nga mga kauturan nga first time mabatian ang Arbo Mercado. Ma'am Presi, ano bala ang ini nga programa? Ang ini nga programa, Sir JP, no, ang Arbo Mercado, nagsugod ini siya sa pandemic pa nga time, no, sa pagpangunan siya sa former regional director sa Department of Agrarian Reform sa Western Visayas na si Attorney Sheila Vinciso. So, ang para mabiligan na doon ang ato ng mga assisted ng Agrarian Reform Beneficiaries Organization or ARBO, hindi natawag natin,
sa pagbaligya sa ilang mga produkto. So nag-launch ang DAR Western Visayas ang online platform para sa products ng aton na mga beneficiaries no sa August 27, 2021. So wala kita ng support. Apang diri sa sa probinsya sa Iloilo no ang amon na initiative paagi sa pagpamuna sa amon nga former man nga Chief Agrarian Reform Program Officer si Ma'am Selena Candoleta, subong si Sir Antonio Mosero na nag-initiate kami na buligan man ang aton mga arbors diri sa probinsya sa Pilipino na makabaligya man sa ila produkto. So kung nga ang nag-launch man kami sa Arbor Mercado o ginatawag naman na sa pag-una naman nga launch yung Mercado sa Darpo. So, sa August 16, 2023. So, 2 years na kami, sir. Kumbaga, nag-anniversary na kami sa second anniversary this August. So, ang ang programa natin sa Arbor Mercado is na-invite natin ang mga DAR-assisted arbors hindi sa probinsya sa Pilipino para magbaligya sa ilang mga produkto. So, may ara kita ng mga arbors na lain-lain ng ilang produkto. May ara kapitan mga untan, mga pastries, may mga ginger kita, may mga tinapay man, may mga kape. Amo na siya ang mga available ng mga produkto na ginabaligyan sa province. So, pag-launch naman is every Wednesday. May mandate man kami dito sa province sa Iloilo na wala kami travel every Monday. So, reschedule naman ang activity every Monday na lang. Kumbaga, para makadugang tagit sa mga sales ng ating mga arbor kung damo ang mga empleyado. So, nagakadto diri ang aton mga arbor nga mga members para magbaligya sa nila nga actual ng mga produkto. Tapos, ang mga aton ng mga employees, mga kliyente na nga nagasigod diri sa DAR, kag-iban nga mga kalapit nga mga offices diri sa DAR Province of Iloilo na nagakadto diri para magbakal sa ilang mga produkto. I see. Bali, Ma'am Presi, ang ining aktibidad which started virtually, isa gid ka local nga initiative sa DAR Western Visayas. Yes, sir. Amo din na siya ang ginpangunaan din na siya ni former director, DAR director na Attorney Sheila Insigsogit. Sa pandemic din nga time, sir, kay as you see, ang buglayan kita magbaligya sa to kay ang face-to-face bala, sir. So, gin-launch na siya online. Pero since after sa pandemic, para masustain pagid mabuhigan pagid ang aton mga arbors, yung papanaog namon din sa probinsya sa Iloilo ang amo na nga initiative sa aton DARGs. Ayun, as earlier na-mention ni Ma'am Presi, no, nga ang ining programa started in August 2023, kag 2 years na ang ining programa. Sa sining oras, mabigyan naman natin ng istorya, Ma'am Maritas Akunin, Ma'am, sing saan naman kamo nagsugod upod sa sining Arbor Mercado o kun Mercado sa Darpo, Iloilo. Sir, good morning. Kami nag-sagot kami dito sa sa aming project sa sining pagbalikya sa utan. Nag-start kami sini 2017 sa amon pa lang sa ton. Bilang isa ka asosasyon, pagsabong naging co-op na kami. Nagano kami dito sa Darpo sa August. Balidwa na katuig yung amon nga pagbaligya. Dako man ang nabulig ni sa amon, dako man ang kasalamatan namon sa pagbuligya sa amon. Diri nga makabaligya kami sa duwa ka sa DAR. Hindi siya, ako ang na sa among pamilya, bulig sa tagsa-tagsa ka membro sa amon. Sumad sa, hindi na kami mabudlayan sa pagpangita sa among market. Kaya madala lang naman diri ang among product. Maubos na naman baliga ang among dala diri ng mga kamatanon. May mga prutas na dala. Paligya naman diri sa duwa ka DAR. Ayun.
it seems Ma'am Presi, si Ma'am Marites Galia, pioneer gid no nga entrepreneur sa sining Arbo Mercado sa Darpo Iloilo. Ma'am Presi, maybe no kay hindi lamang ang Uton Farmers and Producers Cooperative ang for sure nagaupod sa sining programa as we speak. Pila bala ka mga asosasyon o kung ARB organization ang ginapaupod sa DAR Iloilo sa sining Arbo Mercado. Sa pagsugod with sang pag-launch this year sa August 2023, may ara kita walo ka participating ng mga DAR-assisted ARBOs dili na nag-join sa aton na magbaligya sa ilang mga produkto. Amoy na ang Uton Farmers Producers Cooperative sa Uton Iloilo. Grasya sa duta, Gradbarba, Bitoon ARB Association, dili lang na siya sa Iloilo, Iloilo City. Ang kita ng Panang Minorities Association from Barotac Viejo, Badyangan Ginger Planters Producers Cooperative sa Badyangan, San Julian NPC man sa Badyangan. So, man nag-join sa aton ang Kintabagin Agrarian Reform Beneficiaries sa Pingawan Iloilo, nagkaisa Agrarian Reform Cooperative sa Sara, Kadyag Multipurpose Cooperative sa Binaray Iloilo. So, bali walo, tanan sir ang nag-pioneer namon na nag-join sa launching kag gibaligya sa atong produkto. Pero ang considering na ang iban ang distance balaan nila sir do pala yung limban na diri sa DAR Province of Iloilo. So, ang ato na lang subrong is si Ma'am Colin and ang OFPC gid ang nag-sustain gid diri sa pagbaligya sa mga produkto diri sa DAR Iloilo. Tagang iba na lang namon nga mga arbos, ang way na lang namon mo pagbulig is kaysa nagagather na lang kami sa product nila kag ginadala na lang diri para i-display para hindi na sila maayawan man sa pag-transport sa ilang mga produkto halin sa ilang mga municipalities makadto diri sa Iloilo. I see. Kaya considering ang iba, no, like sa amon sa Banosing Sara, it would take 2 to 3 hours before makalabot dari sa syudad sa Iloilo and another 2 to 3 hours para makapauli sa amon sining Banawa. So Ma'am Marites, good thing isa ka mo sa nagapadayon tugtog karon nga mapasanyog man kaga mapaabas ko ganing Arbo Mercado. Maybe no Ma'am pila ka mga membro sang inyo sining kooperatiba ang nagaupod sa kada edisyon sang Arbo Mercado? Actually, sir, ang membro naman nga sa co-op is 50 plus na kami. Pero ang baligya kitiri sa namon sa Arbo, 5 to 10 kami kabilog. Ang bala ang hindi siya ka busy. Kaya ang naman nga ginabaligya nga iba may ara kami nga store, bali restaurant nga ginabaligyaan o kinanglan nga ang sobra lang nga namon sir ang ginadala namon diri. Kung sobra nga mga product. So, ang ibang dikto sa restaurant namon gina-collect namon sa co-op pag gina-deliver sa restaurant. So ang sobra ginadala namon diri sa Kanami matian ma'am nga sa subong gali may institutional buyers na kamo may ara na kamo siya nga regular iya nga mga manugbakal sa inyo sini nga mga produkto. So regardless kung may income dira sa Arbo Mercado o kung may mga magapadulong, may ara gid sa nga regular nga ginabaligyan na ang aton sining Uton Farmers and Producers Cooperative. Ma'am Presi, ma'am, so far no humalin sa ginsuguran sa Agosto 2023 ang ini nga programa. Ano naman ang impact nga nakita naton sa mga nagapasakop nga mga Arbo, and at the same time, do you have the data kung pila ang nagatipo naton nga kita humalin sa ginsuguran ang ini nga programa? Umpisahan ko lang na sir, ano kayo na-mention kanina, may institutional buyers ng mga Farmers Association. Ay sa aton nga programa duli sa Department of Agrarian Reform, especially sa support services kay ang economic development and enterprise support, under na siya sa ARB-DSP or Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program sa DAR.
So may ara kami ng specific two programs yun nag-focus sa marketing sa product natin, no? Which is the Partnership Against Hunger and Poverty kag ang marketing assistance to ARBOs. So kumbaga ang duwan ka proyekto is nagabulig siya sa aton nga mga ARBs or ARBOs natin na makakonect kita sa institutional buyers para may stable na market ang aton yang ARBOs nga bagyaan sa ilang produkto. So proudly no nang pagsugod namon gid sir from sang 2023 in a span of 2 hours kay lunchtime na lang sila nagbabaligya din sa amot. Nakatipon kami sa 10,900 pesos na sales nila sa mga participating ARBOs na to. So it's a great help naman tungod sa ila kay tungod nga instead nga hindi nila mabuligya ang ilang produkto or for example ang bilhin nila ng mga products from the markets nila so nabakal pa yan. Beneficial din siya hindi lamang sa ARBO kundi pati naman sa mga employees kag mga kliyente namon diri sa DAR especially sa mga utanon hindi na sila yung magkadto sa market para magbakal kundi diri na lang niya sa amon premises ya sa DAR individual sila mga kadto kag magatakal. So may ara kita dito from 2024 to 2025. Ang total sales natin 2024 kay daw damo pa ng mga ARBOs ang hanton ng participating yung mga gabaligya diri. Tipon kita sa total sales kay gina-record ni siya under sa marketing assistance to ARBOs namon program 281,496 ang mga total sales namon. And then in 2025 kay Oton Farmers Association solely from January to up to date, no, may natipon na sila nga 72,701 na total sales nila. Sa mga ginabaligyan nila ng mga mga kakanin, diri sa probinsya. Wow. For 2023, ma'am, kiti August to December, naging patuman man ang inyong programa. Ma'am Presid, you have the data kung pila ang kolekta ninyo nga kita sa mga ARBOs naton for August 2023 until December of 2023? Ang amon record, sir, amon siya ang more than mga 300,000, sir, ang mga natipon natin nga mga sales para sa ARBOs natin na participate sa ARBOs. Ayun. Ma'am Marites, no, magluwa siyempre sa dugang nga kita, to be particular, ma'am, no, sa sining dugang nga kita nga inyo sining nga nagakabaton pinagi sa sining ARBO merkado, ano ang nabulig sini sa inyo nga kooperatiba? Tako siya sir ang nabulig niya sa aman, labi na sa mga membro kay sa pamilya nila nga mga needs at lawadlaw nga tanan. Tako nabulig niya sa aman. Ayun, so naka-sustain pa ini ma'am sa mga kinahanglanon sa inyo sining pamilya o kung natagsa ka mga kinahanglanon sa inyo sining mga puluyan. Ma'am, magluwa sa Ma'am Pressing, magluwa sa ARBO Mercado, ano pa bala ang mga programa kag proyekto kung ginapatuman sang DAR Iloilo to further improve sang estado sang pangabuhi sa aton sining mga ARBO? Sa aton, sir, sa support services, may ara kita na tatlo ka section diri. May ara kita climate resilient farm productivity support, which is naghahatag mo siya sa mga livelihood sa aton nga mga ARBOs, no? May ara man kita social infrastructure building. Amo ni siya ang mga nag-form sa aton mga ARBOs, kag nag-strengthen sa ilang capacity mag-manage sa ilang mga sa ilang cooperative. And then, ang sa amon na siya economic development and enterprise support. So, sa diri, naka-fall na siya ang mga product development, pag mga enterprise support para sa mga ARBOs na to, especially sa pagbulig sa ila, sa pag-production to marketing bala sa ila ng product. Ayun, so it seems nga hindi lang niya paghatag sang titulo sang duta ang trabaho sa aton nga Department of Agrarian Reform, no. Ang ini nga mga programa pamatuod ng aton sining nga DAR padayon gid sa pagbulig para masigurado nga sa pagbato nila sang titulo sang duta mapasanyog man, no, ang ila sining nga uma kag ang ila estado bilang mga pamilya. Ma'am Marites, ma'am, sa inyong nga bahin, ano bala ang mga suporta na naging palabot sang DAR Iloilo para mapasanyog ang inyong sining nga estado?
sa pagbulig sa amon nagatag sila sa amon assistance sa tulad sa mga binhi tanong ng Brazil tapos nang may arak mo nga nako sila sa mga traits na bunit para nga maano naman ang amon nga mga tanong ma-sustain naman ang amon mga tanong. Tapos may harap mo sila nga pangano naman sa sibuyas daon nga pangtanong planting material. Mga training, marami ka mga training nga tagsamon para nga maduwangan pagid ang among nga kaalam sa pag-manage sa among nga co-op. Wow, total package kili from preparation to production until marketing ang suporta kang pag-alalay sang DAR Iloilo sa aton sini nga Oton Farmers and Producers Cooperative. Ma'am Presi, ano ba ang mga lauman naton nga programa o kung proyekto para pasanyugon ang estado sa aton sini nga mga arbo? May ara bala kita nakalinyada na nga mga programa sa mga tuig? Sa mga tuig, sir, naka-ano na kami, matamat na kami to-accomplish ng ating targets no? Makasuporta sa ating mga arbos. So, sa next year naman, bali-basi mga ends ng quarter is mga planning naman kami para naman sa next year naman natin ng mga initiatives para naman pasanyob ang ating nabukan makahatag sa suporta sa ating mga producers at sa ating mga arbor organization. Ang idugang ko lang, sir, no, ang makakita sa mga suporta kanina. Kung nga ang nagsugod na sila sa nakakuha sa mga institutional buyers kay tungkod na sa suporta sa Department of Agrarian Reform under sa Lynx Farm Project. So, ang nirakita niya ito, ang linking smallholder farmers to market kasi sila sa mga pioneer niya siya, mga beneficiaries ng amo ng programa. So, dintuduan na sila sa production hasta sa marketing, mag-consolidate sa mga products. So, kumbaga, ang ginaubran nila is ang mga members na nila ang nagpapadala sa ilang ang mga produkto sa cooperative mismo kag ang cooperative niya ang nagabaligya sa mga produkto sa instant market. So that's why nga ang Arbo Mercado man naton is hindi tanan ng mga members ng co-op ang nagakadto diri kundi ang Arbo na yan or ang ARB organization na kay sila na yan ang nagakonsolidate sa product kag baligya diri sa at sa other mga institutional markets. Kay napakita nag-istoryahan ito hoy sa produkto sa aton sining Arbo guest, no? Ma'am Marites, ano ba ang mga produkto nga inyo sila ginabaligya sa karon kag ano pa ang mga produkto nga ginatan-aw ninyo nga i-develop sa masunod nga mga tinuig? Nga sari-sari sa nga mga lotanon, tatanim. Tapos nagano tani kami nga makaano kami sang palay sa tungod nga ang palay sa buong tamagit kaparato ang pagkuha sa sa amon sa bayer. Gaano pa kami tani sa sunod makalink kami sang palay buwas na makabaligya kami. Ayun. Ma'am Presi, sa atong sining nga mga kauturan nga interesado nga mag-ambit sa mga produkto sa ilalom sa Arbo Mercado, diin bala magapadulong kag paano bala makapalabot sang suporta sa Arbo Mercado? Sa tanan naton nga tagpalamati, no, kung gusto ninyo mag-suporta sa aton mga ARB organization, magkadto lang kamo diri sa Castle Hotel, diri lang sa Labi, no. Castle Hotel, Bonifacio Drive, Barangay Danao, Liquido City. Diri lang siya sa Tabok, Sampaloc Justice. So, every Monday, kag subong Thursday, kaisa available man diri ang mga produkto ginabaligya sa Farmers Association, kag iban pa natin arms. Klarohon ta lang, Ma'am Presi, no? Although ang atong target market sini mga empleyado sang DAR, pero ang ini nga Arbo Mercado bukas ini regardless kung empleyado ka o kung hindi. So pwede gid sa mga walk-in nga luyag nga mag-avail sa inyong mga produkto sa atong Arbo. Yes, sir. Actually, ang iba natin nga mga kalapit man din nga mga offices, kaya isa nagakadto man buli sila at magbakal sa ating mga produkto, ang mga walk-in clients na ito, yung bakal man luwas sa ating mga empleyado dito sa market. So, open din ang tanan kung sino ang willing, kung sino ang gusto na magbuli, kung suporta sa ating ng Arbo Mercado, magkadulan din sa Castle.
Ayun, so sa aton siling mga kauturan ha, especially sa mga area sa palibot sang Dar Iloilo Provincial Office dira sa kung hindi ko magsala Bonifacio Drive pa inada no, Ma'am Presi. Kaga Ma'am Marites, ang imo naman nga mensahe sa mga luyag magpalabot sang suporta sa inyo sining nga mga produkto bilang isa ka arbo diin bala magapadulong magluwas sa arbo merkado para makabakal sa inyong mga produkto. Sa ara kami sa Otonse sa DA, ang dira nga mo niya office Lopesayna State Oton Population S. Dira kami naka sa sulod sa DA. Dira kami naga office pa nga mga gulay, dira kami naga segregate bago namin i-deliver sa sari-sari na mga restaurant nga gina-deliveran. Lechon house aga deliver na kami dira sa Hukad, sa Bisog Bakag sa 5 ka 3 ka kang BGNP. Deliver kami dira. Kadamo na gani sa institutional buyers ang sang inyo ma'am nga organisasyon. Ang inyo ma'am nga grupo ma'am may ara man sang social media page o Facebook account nga mahimo nila makontak in kaso na budlayan sila nga magpadulong sa Banwa sang Uton. Yes sir, meron na kami sir. Iyasang Uton Farmers na Facebook meron. Ayun. So sa mga kultura natin ha, nga interesado nga mag-avail sa produkto sa grupo ni Ma'am Marta Saklunin, na magpa-check lang sa online no, sa Uton Farmers kaga subong man sa ila sining nga opisina dito sa Banwa sa Uton. Lastly, Ma'am Presi, Ma'am Marites, may mga luyag bala kamo pasalamatan o kung luyag tamyawon before we finally end this interview. Ako, sir, no, in behalf sa Department of Agrarian Reform, Province of Visayas, napasalamat dito kami sa opportunity sa pag-invite niyo sa amon dito sa Radyo Pilipinas. Hopefully, damo niyo ma-reach ang ating interview sa blog para damo makabagkikad ng kampo mag-visit dito sa Casa Hotel every Monday para mag-suporta sa ating articles. No? So, nagpasalamat at ginatamyaw namin ang mga kaugdalan ng buong sa DAR sa pagpanguna sa Campo Regional Director na si Sir Lumedes Vivian, nandito sa province of Pinoy, si Ma'am Harriet Doon, ang among Part 2. Ang among Part 1, si Sir Stephen Cagente, yung among division chief, especially sa among section ni si Sir Anton Cero, namit sa nasibong para sa kaninabuligan na ng ating RPC. Tag sa tanan niya, tagpalamatid sa Madamog yung salamat, Ma'am Presi. Ang imo naman nga mensahe, luyag pasalamatan pamyawon o kung na luyag i-mention na Ma'am Marites. Akong ginapasalamatan sa inyong Radyo Pilipino Publiko. Pasalamat kita po sa dako kung bulig sa amon sa inyo. Kabay pa nga madamo po ang sa amon sa amon nga mga utanon pag nabinagit sa kang DAR region sa tanan niya mga staff. Ako ging nagapasalamat sa dako sa pagbulig sa amon kapag sa suporta. Napasalamatan ko guys. Looking forward gid nga mas madamo pa nga mga buyers ang magapadulong sa inyo sa nga grupo Ma'am Marites kag sa tanan nga mga arbo nga ginasuportahan sa DAR Iloilo. Ma'am Marites, Ma'am Presi, for your time and information ginahatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you, sir. There we have it, mga biyan, ang ating mga visitas of the day. Si Ma'am Presi Gabio Mosero sang DAR Iloilo kag subuman si Ma'am Marta Saklunin sang Uton Farmers and Producers Cooperative. Kabay nga mas madamo pa nga mga kultura naton ha ang magapadulong sa opisina sang DAR Iloilo sugod sa nasunod na semana para magbakal kag magpalabot sa suporta sa aton nga mga manguma nga ginasuportahan sa ahensya. Alas 9:40 na sa aga. Speaking of manguma, ang Department of Agriculture Western Visayas
in partnership with the Food Terminal Incorporated o ng FTI. Nagsugod ng mga biyan sa pagbaliga sa 20 pesos nga bugas para sa mga mangunguma sa probinsya sa Iloilo. Hindi matapos ang launching ginhawat kahapon sa bahin sa NFA warehouse na distrito sa Haro. Tidalom sa programa mga biyan, mahimo nga mag-ambit sa tig 20 pesos per kilo nga bugas. Ang mga mangunguma nga nagataluma sa hindi magdubo sa hindi maglapaw sa 2 hektarya ang nakaparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ng RSBSA. Nabulan ang isa ka mangunguma nga kwalipikado for this program. Mahimo nga magbakal mga abyan sa tubtub ulo ka kilo nga bugas. Pwede man nga magbakal sang tingog sang 50 kilo nga bugas para sa 5 ka bulan nga alokasyon. Sa mga kwalipikado naton ha, nga mga mangunguma, farmers dealing sa mga land area 2 hectares and below. Nakaparehistro sa RSBSA ang mag-avail na sang sining benteng bigas project sa aton nga gobyerno. Samtang sa ibang pagidga balita, padayon ang pagdugok sa mga aplikante sa nagapadayon nga government job fair sang Civil Service Commission sa SM City, Iloilo. Kahapon mga biyan, alauna sang hapon sang formal nag-inbuksan ang ining 2 kadlaw nga job fair sa nasamit nga mall sa distrito sang Mandurriao. Sunod sa ahensya may halos 300 ka job seekers ang nagpila para mag-apply sa masobra 180 ka bakante nga posisyon nga ginatanyag sa ituwang opisina sang gobyerno sa rehiyon. Ang iningad government job fair mga biyan magpabili na bukas sa mga adlaw from 10 a.m. until 6 p.m. Dali sa aton sining mga kulturan nga interesado na magtrabaho bilang government employee, either as a plantilla position, JO or job order, COS or contract of service, pagpadulong sa SM City Iloilo kag mag-apply sa imo target nga ahensya. Takip sa mga nagtanyag sa ila sining trabaho mga biyan, ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Information and Communications Technology, Department of Labor and Employment, subong man ang West Visayas State University, Department of Education, SDO Iloilo City, National Police Commission con Napolcom, Philippine National Police, at Western Visayas Medical Center. Madamo-damo maben more than 22 ka mga ahensya sa gobyerno ang nag-upod sa karong nga tuig nga government job fair. Nagapadayon karon sa SM City Iloilo. Alas 9:44 na sa aga. Kalwa sa job fair subong adlaw mga biyan, ginahiwat man sa Civil Service Commission ang isa ka medical mission sa Regional Evacuation Center sa Sook, Arevalo, Iloilo City. Ang aktibidad ginahiwat mga biyan para maghatag sa bulig
kang magtanyag sa mga fundamental medical care sa mga disadvantaged and marginalized segment sang komunidad. Nakip sa mga mahimong mag-avail sa sining medical mission sang CSC sa Suok Arevalo ang mga senior citizens kag persons with disability o kon PWD. Samtang ang isa sa mga ginabantayan kada tuig ang paghiwat mga biyan sang fun run. Ang ining fun run may 3 ka site sa Iloilo Freedom Grandstand sa Iloilo City, Capitol Grounds, Bacolod City, kag University of Antique sa Sibalo, Mantique. Ang fun run mga biyan is for the benefit of the Pamanang Lingkod Bayani kon PLBI program sang Civil Service Commission na nagahatag sang essential financial support sa mga families of civil servants kadulaan sang kabuhi bangod sa ila sini nga trabaho. Ang fun run bukas para sa tanan kag may 3 ka running distances sa mga mahilig nga maglakat, ginakapoy na magdalagan, mahimo mga avail o kung mag-upod sa 1 kilometer wellness walk. Samtang sa mga runners, mayara sang 3 kilometer run kag 5 kilometer run. Ang mga interesado nga partisipante mahimo mag-register online dali sa link nga https sa bit.ly/CSERO6 Fun Run. Registration fee is 250 pesos per participant kag mahimo nga mabayaran sa anuman nga mga CSE office o pinaagi sa online bank transfer. Mahimo man magbisita sa website sa kung sa Facebook page ang CSE Western Visayas. Ang PLBI o kunang Pamanang Lingkod Bayani, isa ka programa ang katuyuan ma-recognize ang mga civilian public servants na nagrisgo sa ilang kabuhi kag napatay samtang nagatrabaho. For those who died while in the performance or pursuit of their respective functions, duties, and responsibilities. Ceremony nga tribute sa mga pamilya. May biyano nga napatay mga biyan, pinapakita ang karakter sa isa kabayan in the name of public service. At talang mga runners mga biyan, ginainggan yung gid nga magsuksok sa ila sining agency color shirt, preferably with official 2025 PCSA Fun Run shirt design. Samtang magluwa sa Fun Run mga biyan ha, sa Siyempre 8 may hiwato man nga bloodletting activity ang Civil Service Commission sa Robinson's Mall sa Rojas City. Madamo-damo nga aktibidad mga biyan ang gipreparar karon nga tuig sa ating sining Civil Service Commission. And we hope and pray na kamo ang available para mag-upod sa mga aktibidad nga ini. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:49 sa aga. Samtang nagsaka sa 1.5% ang inflation rate sa bugos nga Pilipinas sa bulan sang Agosto. Sunod kay Philippine Statistics Authority PSA National Statistician kag Undersecretary Dennis Mapa, dagat sa 1.5% ang inflation sa Agosto halin sa 0.9% sadtong Hulyo. Pagod sini nabalag man ang average inflation sa 1.7%, kasulod gihapon sa target range ng gobyerno subong iyang 2025. Matag sa PSA Babyal ang pagtaas ng inflation ang bangod sang madasig na paghulag sang presyo sang utan kag isda. Subong man ang pagsaka sa bilis sang kuryente, tubig
kag renta sa mga puluyan. Sa grupo naman sang pagkaon, nagtaas ang presyo sang galunggong kag mantika, samtang nagdubo naman ang inflation sa baboy, itlog kag saging. Samtang sa Metro Manila, nagsaka sa 2.9% ang inflation halin sa 1.7% tungod sa madasig nga pagsaka sang presyo sang mga pagkaon. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 sa aga. Mga biyang gustong taman nga magpalawig pa kabaghatag sa dugang nga mga impormasyon sa dusay way nagtas ang oras nga nabilin sa aton silinga edisyon. Ulog na kita sa masunod nga simana, sumugod Lunes tugtog Biyernes, same time, same station. Sa karan sa akon mga katuwang tagikan, Mr. Alan Defantes sa studio at Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Thank you so much, Gid, sa tanang nga nagpupod sa aton nga pagpangalagad online kay Tita Mary Ann Arcanio Villanueva, Tita Mary Joy Herbas, kay Mama Maria Morena Canara, akong nga bata nga si Maria Isabel. Thank you so much. At sa imo mga pamati online at on air, madamo gid nga salamat. Kita na kita later sa programa Youth Connect ala 1 sa hapon. Sa kalagidamang sa serbisyo publiko para sa bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.